dark as it is deep. Night after night the past slips in and gathers on my sleeve. My days are just an endless dream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of his memory. Sweet memories, sweet memories. He slipped into the silence of my dreams last night, wandering from room to room, his turning on each light. His laughter spills like water from the river to the sea, and I'm swept away from sadness, clinging to his memory. Sweet memories, sweet memories. Isang punong-puno ng pagpapalang hapon ang nais kong iparating sa lahat ng mga nanonood ngayon ng programang Sweet Memories dito sa Kakampi Online. At tayo po ngayon ay live sa Facebook. Ano po? At syempre, magkaiba ang napapanood natin sa Ustream TV at saka dito po sa Facebook. Ano po? Kasi puro ako yung makikita nyo dyan. Okay. Bago po tayo tuluyang magpakalaot sa ating mga pag-uusapan sa araw na ito, narito po ang ating panalangin. Ama naming Diyos, naway alalahanin mo at pakinggan ang aming samo at dalangin. Huwag mo po kaming pababayaan sa aming mga pangangailangan sa bawat araw sa aming buhay. Sa bawat pakikipagsapalaran upang makamit ang aming mithiin. Sa bawat paglalakbay, kami nawa ay ipagadya sa lahat ng panganib at sakuna sa pagtahak ng landas saan man kami patungo. Ipagadya sa mga sakit at karamdamang nakamamatay o nakakaparalisa man, at sa mga kapwa nilalang na nakapagdudulot ng sakit ng kalooban. Ipahintulot mo rin na ikaw ay aming alalahanin, hindi lamang kung kami ay mayroong hangarin na nais magkaroon ng katuparan. Ipahintulot mo po, alalahanin ka namin hindi lamang sa sandali ng pag-isa at ng kalungkutan. Ipahintulot mo po na ikaw ay maalala, lalo na kung kami ay tumatanggap ng kaligayahan at katuwaan. At higit sa lahat na maalala ka kung kami ay nakakatanggap ng mga papuri at paghanga sa tagumpay na nakakamit. Na mas lubos ka naming maalala at papurihan dahil sa mga pinagkaloob mo at dahil sa pagmamahal mong lubos na hindi tinitignan ang aming mga pagkukulang at kamalian. Naway lagi ka naming alalahanin habang buhay. Amen. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch you leave
At para po sa ating karakter at realidad sa araw na ito, pag-usapan po natin ang mga pangarap. Ayan. Lalong-lalo na po doon sa mga katulad ngayon, marapit na pong mag-graduation na naman. Ayan. Grade 6, mga kinder, ayan. At sila ay pangkaraniwan po, dyan sa mga nag-graduate na yan, nagsisimula po ang kanilang mga pangarap sa edad na sila ay unang tumuntong sa kanilang paaralan. At siyempre, doon nila binubuo unti-unti ang kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng mga pagsisikap. At siyempre, pinagbubuti nila ang mga pag-aaral na ginagawa nila nang sa gayon naman ay mabigyan nila ng kaligayahan ang kanilang mga magulang. At syempre, hangad nilang maging masaya at matupad ang kanilang mga pangarap kahit na sa kamusmusan nila ay nagsisimula pa lamang nilang gawin at tinatahak ang kanilang mga buhay na ito patungo sa kanilang magandang pangarap. At samantala, ang mga magulang naman ay nakatutok ito at syempre, tinitiyak nila na matutupad ang kanilang pangarap para sa kanilang anak, gayon din ang mga pangarap ng kanilang anak na handa nilang pagsakripisyuhan, maigapang o maitawid sa kabila ng kanilang kahirapan. Lalo na po yung mga taong halos wala silang pinagkakakitaan, kapos sila, ayan. Kung meron man ay talagang kapos. Meron po tayong babasahin dito, nakakatuwa nga po ito. Babasahin natin siya, ayan. Meron siyang diyan, ayan. Meron po tayong aklat dito. Yan. Meron tayong mga yan, tingnan natin. Ayun, oy, ayan. Atin pong tingnan. Ito po ay nakuha ko po ito sa sa editorial ng isang lumang pahayagan ng Rizal Post. Ayan. Kasi nagandahan po ako bagay na bagay dito sa aking binuksan na pangarap. Ngayon ito yung sinasabi sa editorial, ang aking inspirasyon. Naalala ko, ayan, tingnan po natin. Naalala ko pa nung ako'y pumasok sa paaralan sa kauna-unahang pagkakataon. 4 na taong gulang pa lamang ako noon nang ihatid ako ng nanay ko sa isang daycare sa aming barangay. Nag-aral, nakinig sa guro, nakipaglaro, natuto. At nasasabik na tawaging isang estudyante. Sa aking murang isipan ay itinanim ko sa aking puso't diwa na ako ay magsisikap sa aking pag-aaral. Hanggang sa makatapos, ipinangako ko sa aking sarili na darating ang panahon na isang hamak na batang ito katulad ko ay aabutin ang kanyang mga pangarap. Anak, tanging edukasyon lamang ang kayamanang maipapamana namin sa iyo, kaya't pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Paalala ng aking mga nanay at tatay na kung bibilangin ay halos 1,000 beses na yatang sinasabi sa akin. Hindi naman ito para sa amin, para ito sa kinabukasan mo. Mahirap lamang kami. Dumating din ang araw nung ako ay nasa elementarya at high school na halos walang maipabaon ang aking mga magulang sa akin. Ngunit nagawa pa rin nila ng paraan para lamang ako ay makapasok. Sayang do kasi ang isang araw kung liliban ako sa klase. Sa ganitong mga pagkakataon sa aming buhay ay lalong tumitindi ang aking pagnanasang makatapos sa aking pag-aaral. Sabi kasi ng nanay ko, kapag nakatapos ako sa kolehiyo ay mas malaki ang oportunidad sa buhay. Iba na nga raw ang may pinag-aralan, lalo na sa panahong ito. At naniniwala ako sa aking mga magulang, kaya mula noon, sinikap kong mag-aral na mabuti. Walang pagsidla ng tuwa ng aking ina nang magtapos ako sa elementarya. Baka sa kanilang mukha ang malaking pag-asa. Hindi nila alam na napakasaya ko rin. Kapag napapasaya ko sila dahil parang nagbubunga ang kanilang mga sakripisyo. Hanggang sa tumuntong ako sa sekundarya at habang tumatagal ay lalong nag-alab ang aking pagnanasang maabot ang aking pangarap. Sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko, bilang estudyante at ng aking mga magulang sa aming kabuhayan ay natapos pa rin ako ng high school. Parang bumibilis ang tibok ng aking puso para akong kinakabahan sa mga susunod na yugto ng aking buhay. Hindi ko akalaing mapapasok ako sa kolehiyo. Subalit mas matindi pala ang kabang nadarama ng aking mga magulang.
Gabi-gabi na lamang ay iniisip nila kung kakayanin pa nilang ako ay pag-aralin. Sa awa ng may kapal, nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Halos hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ng mga oras na abutin ko ang aking diploma ng pagtatapos sa kolehiyo. Napakahigpit ng yakap ng aking mga magulang habang tumutulong ang luha ng aking ina sa saya. Para sa mga kabataan, ito na po. Lagi nating gawing inspirasyon ang ating mga magulang sa ating pag-aaral. Yan po. Napaganda ng kanyang ikinuwento. Ano po. Kahit pahapyaw sa maikling kwento, ano po, ay naipakita niya sa atin ang kanyang mga pinagdaanan. At ganito rin bakit ko ito binasa sa inyo. Dahil ito po yung tumutugma. Nakita ko po ito at tumugma sa ating karakter at realidad ngayong araw na to. Ang pangarap. Ano po. Nakita natin dito na ang isang hamak na katulad niya ay nagawan niyang paunlarin hanggang makapagtapos ang kanyang sarili. At syempre, bakit nga natin hindi masasabi na siya ay umunlad samantalang siya po ay nagsulat dito sa editorial ng Rizal Post na yan. Kaya po paalala lang po sa ating mga anak, sa ating mga estudyante, mag-aral po kayong mabuti sapagkat hindi natin nalalaman kung hanggang saan ang ating magiging mararating. Binubuo natin ang inyong mga pangarap kasama ng inyong mga magulang na gumagabay sa inyo at binibigyan ng pagkakataon na makamit ninyo sa kabila ng kahirapan o sa pagsisikap nila ay maitawid ang inyong pag-aaral. Mapalad po kayo ng mga bata na nakapag-aaral po ngayon sapagkat marami ang hindi nakapag-aaral. Samantalahin ninyo ang pagkakataon na kayo ay nakapag-aaral. Huwag ninyong pabayaan na maubos ang bawat taon sa inyong pag-aaral nang kayo po ay hindi nakakatapos o hindi nyo nagagampanan ang inyong mga gawain sa eskwelahan. Kung 4 na taon ang kurso na inyong kinukuha, sikapin po ninyo na matapos ang 4 na kursong iyan. Mahirap po yung magpapalit-palit po tayo ng mga pinag-aaralan o ng ating mga pangarap, no? Kasi minsan nahirapan sa ganito, nagbago ng kanyang kukunin na kurso. Ayan. So, para sa ating mga magulang na talagang magsusumakit para mapag-aral lamang ang kanilang mga anak. Narito po yung isang awitin na inihahandog ko sa inyo mula kay Ed Tinyoso, awit sa mga magulang. Para sa lahat, para po sa ating mga anak. Nila sa'yo maayos mong buhay, nagsikap nagtiis ng dahil sa iyo. Mula sa iyong pagsilang sila ang iyong gabay, patungo sa landas ng iyong bukas. Anong nangyari
kanyang maalala. Paglingkuran sila, igalang mo, ipakita mong mahal mo pa. Kahit sumandali, sila'y lumigaya. Sadyang matampuhin ang ating magulang, pagpapasensyahan kahit sila ganyan. Pagpunan na rin kung may pagkukulang. Tutal, saglit na rin ang kanyang buhay. Anong nangyari ngayong tila lumimot ka? Di mo na pinapansin, minsan lang maalala. Okay, isang magandang awitin, ano po, mula kay Ed Tinyoso, ano po, isang awitin na gustong-gusto ko pong maririnig at ngayon po ay pinarinig ko sa inyo. Inihahandog ko po doon sa mga magulang na nagsasakripisyo at sa mga anak. Ayan, malapit na ang graduation. Mamaya, meron tayong awitin tungkol dyan. At ngayong araw na ito, ayan, syempre, meron tayong mga sinipi sa ating PM na dyaryo, ano, ayan. Okay, sa araw na ito, March 31, 2017, ayan. Mayroon na lamang 275 days na nalalabi sa taong ito, ayan. March 31, 1521, ayan. Naganap ang kauna-unahang misa sa Limasawa na pinamunuan ni Father Pedro de Valderrama at dinaluhan nila Ferdinand Magellan, Dato Colombo at Siago. March 31, 1764, opisyal na ibinalik ng mga mananakop na Briton ang Maynila kay Simon de Anday y Salazar. March 31, 1890, nalathala ang La Solidaridad ang artikulong Pilipinas and el Congreso ni Dr. Jose Rizal. March 31, 1884, ipinanganak si Teodoro M. Calao, ang tinaguriang Father of Philippine Libraries. March 31, 1899, sinulat ni General Antonio Luna ang kanyang huling habilin. March 31, 1957, mahigit 5 milyong katao ang dumalo sa libing ni President Ramon Magsaysay na namatay sa isang plane crash noong March 17, 1957, doon sa Cebu. March 31, 1889, natapos ang konstruksyon ng Eiffel Tower. March 31, 1933, binigyan ng kapangyarihan ng German Republic si Hitler. March 31, 1944, inatasan ng Hungary ang lahat ng Jews na magsuot ng dilaw na stars. Makaraan ang World War III, ginanap ang unang eleksyon sa Greece noong March 31, 1946. March 31, 1970, 8 terorista mula sa Japanese Red Army ang nang-hijack sa Japan Airlines gamit ang samurai at bomba. March 31, 1973, tinalo ni Ken Norton si Muhammad Ali sa 12-round split decision.
At noong March 31, 1978, namatay si Charles Best, co-discoverer ng insulin. Okay. Yan po ang ating ngayong araw na ito. Ano po? At syempre, meron tayong awitin mula sa ating idol. It's not unusual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be mine? Mine, oh mine. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 Okay, it's not unusual. Mga pangyayaring it's not unusual, ano, kasi every ano na lang natin yan makikita yan at malalaman kung anong araw ang mga natatandaan at nagaganap sa mga panahong katulad nito. Okay. Mamaya po, babasahin po natin ang ating horoscope, ano po. Pero bago po iyan, bago po tayo magpatuloy, narito po ang ating commercial. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik.
Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Okay. Ayan, nag-text ang ating kaibigan, Miss Bell. Ano po? Kung makikita mo diyan yung ating yung ating group ng Leob, Allen, pagka ha? Anuhin natin, sige. Okay. Ayan. Maraming salamat sa pagbati, Miss Bell, At ako ay natutuwa na sana nakakapahinga kang mabuti, ha? Gusto ko lagi kang malakas at nang sa gayon ay mapamahalaan mo ng mas mabuti ang ating samahan. Ayan, pakita natin ang ating ayan. Sa Ustream TV po, ito po ay nakikita. Ito pong aming kauna-unahang tarpaulin. Ito po yung kauna-unahang logo ng SMSD Leob. Ayan, yan po yan. Ngayon, hindi ko pa naipasa yung, yung picture ng pinaka-latest na logo ng yung mga parents, single parents, ayan. At siyempre, ayan, nasa gitna ang ating si Miss Bell Goles. Ayan, ayan, oo. Ayan, oo. Okay. Okay. So, marami pong salamat, At sa kasalukuyan ay nandyan siya, sinasamahan niya ang kanyang tita sa hospital, Kaya maaaring hindi niya tayo napapanood ngayon. Binabati ko po ang mga nasa humanitarian at sa ating chat room, humanitarian group. At maraming salamat sa pagtatanong ni Ma'am Bell. Ayan. Kasi po yung ating pong dyaryo, ay nakita na ninyo, pinadala ko na po sa inyo, na-send ko na po sa inyo yung ating dyaryo. At yan po ay lumabas na, At gusto ko rin po na magkaroon tayo ng tig-i-tig-isa pag anuhan po na lang natin po. At nang makarating sa inyo itong mga kopya ng dyaryo na ito, Maya po, good luck po sa operation ng tita mo, Miss Bell, ha? At gayon din kay Sir Tolitz, yung ating co-founder, Sir Tolitz Di Maano. At medyo meron rin siyang konting karamdaman ngayon. Ayan, papagaling na raw siya. Hopefully, gumaling na kayo at na mawala na lahat yung mga problema natin sa kalusugan. Okay. Narito na po, basahin po natin ang unang 4 sa ating horoscope. Inaantay po ba ninyo kung ano ang inyong horoscope for today? Tarot at gabay, akit swerte. Ang paraan ng akit swerte ay mula sa Diyos. Ibinigay sa inyo ang lahat ng inyong nais. Dapat anuman ang gusto mo ay para na rin sa ikabubuti ng lahat. Okay. Para mas maganda yan, maakit lalo natin ang swerte kung maganda ang inyong mga layunin. Okay. Aries, March 21 to April 19, tarot symbol, compromise. Matutuklasan mo ang win-win solution sa problema. Swerte sa kulay, green. Lucky numbers, 11, 38, 20, 33, 44, at 22. Taurus, April 20 to May 20, tarot symbol, projections. Matutuklasan mo ngayon ang araw mo sa iba mula sa yan, ulitin natin. Matutuklasan mo ngayon ang ayaw mo sa iba sa pamamagitan ng iyong sarili. Yun. Okay? Swerte sa kulay, lemon yellow. Lucky numbers, 13, 38, 18, 44, 31, at 27. Gemini, May 21 to June 21. Tarot symbol, receptivity. Maraming matatanggap na papuri ngayon. Swerteng kulay, plum red. Lucky numbers, 29, 22, 44, at 26, 35, at 11. Yan, natin sa tatlo. Cancer, June 22 to July 22, tarot symbol,
inner voice. Sundin ang kutob sa desisyon na iyong gagawin. Huwag maniwala sa mga sinasabi ng iyong mga kaibigan na minsan ay nagkaroon na ng kasalanan sa iyo. Swerteng kulay, yellow. Lucky numbers, 14, 44, 33, 28, 46, at 19. Ayan po ang ating unang apat. At syempre, kasunod ang ating music. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? His first hello, he gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. He came into my life and made the living fine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wide imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely. With him alone, who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll make him till the stars all burn away, and he'll be there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll make it till the stars all burn away, and he'll be there. Okay, basahin po natin ang susunod na apat na po ng ating zodiac signs. Narito po, Leo, July 23 to August 22, tarot symbol, silence. Kailangan tahimik lamang upang walang mainggit. Swerteng kulay, auburn brown. Lucky number, 36, 22, 16, 19, 13, at 11. Virgo, August 23 to September 23, tarot symbol, clinging to the past. Kailangang magpa-aura cleansing upang maalis ang sumpa ng nakaraan.
Swerte sa kulay, gold. Lucky number, 41, 25, 14, 44, 27, at 33. Libra, September 24 to October 23, tarot symbol, we are the world. Maglalakbay globally upang ibahagi ang kaalaman sa madla. Swerteng kulay orange, lucky numbers, 25, 14, 22, 33, 17, at 15. Scorpio, October 24 to November 22, tarot symbol, the miser. Dadapuan ka ng sakit dahil sa sobrang kuripot sa pagkain. Yan po. Swerteng kulay, lilac. Lucky numbers, 33, 30, 38, 37, 14, at 17. Sagittarius, November 23 to December 21. Tarot symbol, Schizophrenia. Nahahati ang atensyon ng iyong lover ngayon. Swerteng kulay, watermelon red. Lucky numbers, 40, 42, 22, 16, 14, 19. Capricorn, December 22 to January 19. Tarot symbol, suppression. Uy, ang haba na ng aking nabasa. Ituloy na lang natin po ito, yung tungkol sa Capricorn. Narito po ang ating awiting kasunod ng ating horoscope. Teardrop on teardrop, here they come again. Teardrop on teardrop, falling like the rain. Sunrise to sunset, all I do is cry. Teardrop on teardrop, since you said goodbye. What do you do when your love goes wrong and the world is falling down around you?
Okay, ngayon po ay basahin na natin ang huling bahagi ng ating horoscope, okay? Capricorn, yan. December 22 to January 19, tarot symbol, suppression. Hindi mo mapipigil ang sobrang paggamit ng iyong resources ngayon. Lucky color, purple. Lucky numbers, 20, 15, 18, 55, 26, at 39. Aquarius, January 20 to February 18, tarot symbol, control. Magiging waldas ka kapag sobra ang iyong kapangyarihan sa salapi. Swerteng kulay, white. Lucky numbers, 25, 46, 17, 26, 22, at 19. Pisces, February 19 to March 20, tarot symbol, success. Tagumpay ang lahat ng iyong mga creation. Swerteng kulay, scarlet red. At lucky numbers, 17, 24, 36, 43, 47, at 16. Okay, meron po tayong request song dito at ito po yung ating flashback. Ano po? Pa-flashback natin. Okay, ang kanyang request ay Remember Me. Ayan. At siya po ay galing sa Tanay. Si Miss Victoria Penhueco at ang kanyang mga kaibigan. Ano po? Ito, batiin natin ang kanyang mga kaibigan. Si Mercy, si Net, si Liza, Lita, Oman, si Josie, si Connie, si Loleng, si Ading at si Marlene. At narito ang kanyang request song, Remember Me. Kapag ang puso'y di sanay mag-isa, puro lungkot na lang ang nadarama. Kapag walang tibok, walang ligaya, kapag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Ang iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama. Umulan, bumagyo, gumuhuman ang mundo, ikaw at ako pa rin. Remember me kapag nag-iisa, kapag ika'y nalulungkot, huwag kang mag-alala. Remember me kapag iniwan ka, luhaan at sugatan ng iyong minamahal. Remember me, di ko kayang limutin ka. Noon, ngayon, magpakailanman ako'y maghihintay. Ang pangako, ako'y laging mamahalin. Tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama. Umulan, bumagyo, gumuhuman ang mundo, ikaw at ako
request mo, no? At ngayon ngayon po mga kaibigan, hindi po naiiwasan sa ating mga kapwa nila lang na tayo po ay nagdaraan din ng mga problema sa buhay, Ngayon, bagamat tayo po ay mga kung minsan ay sa sobrang problema natin sa buhay ay nakakalimutan na natin ang ating Panginoon, At tayo po ay masyadong nagiging napapasakop sa ating mga problema, sa ating mga suliranin na kung minsan ay talagang hindi na natin makaya at madala. Kaya nga kung minsan nakakalimutan po natin ang ngumiti. At nakakalimutan po din natin na maging masaya talaga. Ngayon po meron po tayong awitin na ibibigay po sa inyo, ito po ay isang video song, galing po ito sa isang kaibigan. God Will Lead the Way. Tingnan po natin para po sa inyong lahat at para po doon sa mga tao na talagang ang kanyang sarili ay tila ba hindi na sila makaahon sa mga sunod-sunod na problemang dumarating sa kanilang buhay. Natural lang po ang mga problema, kaya lang po, yan po ay nasa pagdadala din po natin. At siyempre, nasasabi ko lamang po siguro ito, sasabihin nyo, nasasabi ko lang, baka hindi naman ako dumadaan sa mga ganyan. Meron po naman tayong kani-kanyang mga problema sa buhay. Pero siyempre, kung ang ating pong sarili, kung ating pong pagtitiwala ay ipinagkakaloob po natin sa ating Panginoon, binibigay natin ang buong buo. Tandaan po ninyo, hindi po tayo may hirapan talaga. At narito po ang video music na ito ng kantang ito para po sa ating lahat. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, God will make
and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Okay. Basta ipagkatiwala po lamang natin ang lahat sa ating Panginoon at magaang natin itong madadala. Ano po? At tayo po ay pumapasok na sa ikalawang bahagi ng ating programang Sweet Memories. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Madam Butterfly. At narito po ang ating musika. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan, sa gitnang kanluran na aking pinagmulan. Sila'y nalilito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Kaya ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Gantimpala'y di ko hangad na makamtan, kundi ang malamang tama ang aking ginawa. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako naglalakbay. Okay, batiin natin ang ating mga may kaarawan ngayon. Ano po, ayan. Meron tayong isang baby, no, anak ni Edwin Gomez ng Pag-asa, Binangonan, Rizal. Happy 3rd birthday sa kanya, sa iyong magandang, gwapong anak, ha? At sa ating, sa aking hipag na nandyan sa Saudi, ano po, Sonia Mira, happy birthday kahapon yan, ano? At syempre, binabati pa rin kita hangad ko na magkaroon kayo ng magandang buhay after ng inyong birthday. Ano po, panibagong araw na naman ang pagpupunyagi at pagbuo, sa sakatuparan kung ano man ang ating mga pinapangarap sa buhay. So happy birthday sa inyo, sa lahat ng mga nagdiwang ng kanilang birthday nitong nakaraan.
kasalukuyan at yung hanggang sa linggo. Ano po, happy birthday po sa inyong lahat. Siyempre, hindi tayo mawawala ng ng awitin para sa inyo. Okay. At siyempre, susunod na natin yan. Narito po ang aking awiting handog mula sa Disney para sa lahat ng mga may kaarawan ngayong araw hanggang linggo. Uy, ano na yan? April 2, tama? April 2 na Salad Sunday. Special for you. It's your birthday and you're special too. So I brought some guanks from the outer Guank Zoo. They honk and squonk and sing just for you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Open your eyes. Here's a present. More crazy creatures, don't worry, they're pleasant. They're upside down dweeps on inside out swings. They do things backwards and backwards they sing. Which means happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. There's a party today, a once a year occasion. A party is coming your way, your birthday celebration. The grandest present I've saved till the end, 'cause you're the bestest of all of my friends. Here's Mickey and Donald and Goofy too, to celebrate your birthday with you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wanted to tell you in my own special way that you're extra special, so have a great day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sing along. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Come on. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We're having a party. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Come on. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday and many more to come. Ayan, tingnan natin. Ito po yung ating dyaryo, mga ka-humanitarian, ano po, sa Single Parents, ano, Alliance for Livelihood na nagdiwang ng first anniversary, no, nitong March 18. Tingnan natin. Ito, March 18. Ito po, dito po ang ating dyaryo, ano po. Okay, nakikita yan. Ayan. Oh, ayan. Sa atin, ha. Doon po sa ating sa FB natin. Yan, ito po yung ating ayan po yung ating picture, yan, ano. Yan po. Ito po yung ating yan dito sa kabila, yan. Yan po. Yan po ang ating kaganapan. Hindi naman natin nailagay lahat ang ating mga pictures niyan, ano? So, paano lang yan? Kinuha lang natin yung maganda na pwede nating mailathala, lalo na itong ating single parent, ano? Yung single mom and single dad learn, earn, and own business. Yung ating kauna-unahang
logo. Ayan. Diyan sila Miss Bell at ang ating mga admins. Ano po? At ngayon naman, nung magdaos tayo ng Single Parent Alliance for Livelihood, napalitan din yung ating Leo, ano po, yung single mom and single dad, ano po. So, naging Single Parent Alliance for Livelihood na ang layunin ay makatulong at magkatulungan tayo at makatulong po doon sa mga walang mga hanap buhay nating kapatid. Ano po? At saka, syempre, maganda na rin po ito na tayo po magtulong-tulungan din po tayo. Ngayon, kung kayo po ay naratnan na ng tulong, ang maganda po niyan ay pagyamanin po ninyo kung ano man yung ating nakayanan ng ating grupo. Sapagkat sa kasalukuyan, tayo ay medyo hindi pa nasa ganoong kalagayan para mas marami tayong matulungan. Dadating po ang panahon na magkakatulong-tulong po tayo at darating ang ating tulong. At siya nga pala, binabati ko po ang ating yan, teka, nasaan yun? Yung kanyang picture, yan, hindi na. Yan. Si Sir Buddy, nagpapalakas pa yan. Galing pala sa operation ang kanyang mata. At hopefully, lumakas na, madali siyang makarecover, no? Para naman nang sa gayon, siya ay makabalik na uli dito sa Pilipinas. Namimiss na niya tayong mga taga-Philippines, marami silang gagawin ng kanyang mga kasamahan tungkol sa pagtulong sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan. Ako po ay nagpapasalamat sa mga samahan na ganito, no? Na sa kabila ng kanilang kaliitan, yan, ay ng kanilang munting kakayahan. Sila ay nakakapagtulong-tulong, nagtutulong-tulong, at hanga rin po ako dito kay Sir Buddy, Norberto Buddy Reyes, ano po, ang ating international Elvis Presley, na talaga namang nagkaloob pa ng 2 concert po, yung kanyang ibinigay. Yung una ay nangyari doon sa GMA Cavite at ito pong pangalawa ay dito sa City Hall ng Quezon City, ano po, sa Quezon City Hall, na ang kinita po naman ito at napagbentahan ng kanyang mga ticket, ano po, ay dinala doon, pinamigay doon sa mga dumagat ng Nueva Ecija. Ayan. Marami yan at marami pa siyang gustong gawin. Kaya nga po, sabi ko sa kanya, magpalakas siya at nang mas gumaling siya kaagad nang magawa niya yung mga naghihintay sa kanyang mga tao na umaasa sa kanyang mga tulong, ay mapaligayan niya, ano po, muli sa kanyang pagbisita dito sa Pinas. Ayan, malapit na uli yan, ha? Okay, at isusunod po natin ngayon, yan, magbasa po tayo ng tungkol sa ating panaginip. Ayan, tingnan natin ang ating panaginip. Okay, ito ang ating panaginip. Bakery. Kung ikaw ay may-ari ng bakery, nangangahulugan na maayos ang estado mo sa buhay at malayo kayo ng pamilya mo sa sakit. Kung ikaw naman ang bumibili, wala kang iniintinding problema o gusot sa inyong pamilya. Bake shop. Ang hilera ng mga tinapay, biskwit o ang panaderong nakasuot ng puti sa panaginip ay nagpapahiwatig na madaragdagan ang pamilya ng bagong kasal. Bakod. Kung mataas ang bakod, maaabot ang matayog na pangarap. Okay, ganda yun. Kung mataas ang bakod, maaabot ng nanaginip ang kanyang matayog na pangarap. Bala. Ang tunog ng bala mula sa pinaputok na baril na narinig sa panaginip, excuse me po, ay isang pahiwatig na nasa mapanganib kang kalagayan. At dapat mag-ingat para hindi mapag-usapan. Ang batang ibinato sa iyo, ang balang ibinato sa iyo ng isang taong di kilala ay nangangahulugan na sisiraan ka ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang managinip
na nakakita ng bala ay babala na mayroong taong nagbabalak na gawan ka ng masama. Kung nanaginip, yan, na tinamaan ng bala, magkakasakit ka o di kay sisiraan o pareho. Sisiraan o magkakasakit. Yan, pareho. Balakubak. Kapag nakakita ka ng balakubak sa sariling ulo, ibig sabihin, makakabili ka ng mga ari-arian. Balbas. Kapag nakakita ng balbas ang isang babae, isang kaaway ang magbabalak ng masama. Kung ang balbas ay puti, mamalasin ka at makikipag-away sa mga kamag-anak. Kapag may bumatak sa iyong balbas, mawawala ang iyong mga ari-arian at kaibigan. Kung hinahangaan ng isang babae ang balbas, magpapakita ito ng hangaring mag-asawa. Okay. So, yan po ang ating panaginip. At sang-ayon po dito, ayan, tingnan natin. Meron din po kaming horoscope dito sa nakalimutan ko lang kanina. Hindi ko nakita kasi. Pero anyways, basahin natin kung ano ang sinasabi ni Mr. ng ating psychic sa ating Pinoy tabloid, Danico. Psychic Danico, ito. Mata ng panaginip. Basahin po natin. Mata ng panaginip ni Mr. Psychic Danilo Ko. Ang mata ng panaginip ay isang gabay o interpretasyon ni Master Psychic Danilo Ko at paalala para ipabatid sa inyo kung ano ang kahulugan ng inyong panaginip na maaaring makatulong sa inyo. Maging iyong mga panaginip na kadalasan ay hindi natin masagot ang kadahilanan na kung bakit natin napapanaginipan. Ito ba ay isang babala na may magandang mangyayari sa iyong ating buhay o kapighatian? At nakaranas na rin po ba kayo ng ilang misteryosong pangyayari o kababalaghan sa inyong buhay na hindi nyo pa rin kayang ipaliwanag at tinatanong ang sarili kung bakit nangyari yon? Yan. At anong kadahilanan? Ayan. Ito po ang sinasabi ni Mr. ng ating Master Psychic Danilo Ko, no? Inaanyayahan po niya tayo na kayo ay magsumulat sa kanya at sabihin, itanong ang mga gusto nyong itanong sa kanya at kanyang sasagutin. Ayan. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga gustong ipaliwanag, maintindihan, padalang lang po ito kay Master Psychic Danilo Ko at kanyang ipapaliwanag sa inyo. Ilaki po sa inyong sulat at ilalathala po ang kahulugan nito dito sa ating Pinoy na dyaryo. Okay, Pinoy tabloid. Ipadala ang inyong sulat sa satellite office ng PTN sa Caloocan City. Cell number 0906-223-9810. Ayan po. Yan po yung paanyaya ng ating Master Psychic Danilo Ko ng Pinoy Tabloid. Yan. Kung gusto ninyong mas may maunawaan po kayo at meron kayong gustong itanong sa kanya, sasagutin po niya kayo. Ayan. So, yan na po yon. Okay. At yan po yung ating panaginip. At syempre, hindi tayo mawawala ng music. Bakit po? Bakit po? Kasi po, nararamdaman nyo po ba? Naiiba ang boses ni Madam Butterfly. Parang gano'n, no? Hindi siya yung gano'n ka, no? Yan. Ganoon. Kaya pag kumakanta po tayo, kapi-kapiraso lang, mga 3 kanta lang, pwede na, okay na yun. Music. I'd like to run away from you, but if you'd never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I'll never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when it comes
common sense prevail for lovers when we knew it never will. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. You make me laugh, you make me cry, you make me live, you make me die for you. You make me sing, you make me sigh, you make me glad, you make me mad for you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. I love you, hate you, but I want you till the world stops turning. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. Okay, batiin natin ang ating kaibigan, Erlinda Quico, no? Na dyan po sa Countryside, ayan. Sa 5th Street ng Countryside Village, dyan po sa may Pasig, ayan po. Batiin natin siya. Excuse me po. Nawawala minsan ang aking boses, ayan. Ano po. Sanay naman ako makipaghuntahan. Bakit naman kaya ganyan? Ano po? Kayo po ba ay namumroblema? Ayan. Sa inyong mga buhok. Yan. Ano ba ang nagiging pangkaraniwan yung problema sa buhok? Di ba yung mga pagkalugon? Ayan. Pag nalulugon po ang ating buhok, eto, meron akong mga nakuha para po maging maayos at maganda ang ating crowning glory. Kasi po, yan pong buhok ang tinatawag nating crowning glory. Ano po, kailangan laging yan ang maganda, maayos. Dahil yan ang nagdadala sa ating mga kababaihan. Sa lalaki man, di ba? Pagka yung plain top siya, di ba? Medyo, ayun, makinang ang kanilang mga ulo, no? Mas gusto nila yung meron sila sana talagang buhok. Pero maganda yan. Hindi mainit ang kanilang pakiramdam, ayan. O naiinitan sila ng direkta, ayan. Kasi walang cover na hair. Okay? Ngayon, para mapaganda po ang ating mga buhok, ito, meron tayong mga tips dito. Alam po ba ninyo na dahil ang stress din po ay nagiging dahilan para po tayo ay maglagas ang ating mga buhok. Yan. Totoo po yan. Ano po? Lagi ko pong na-oobserbahan yan pagka merong medyo nag-iisip tayo, no? And siyempre, napapagod tayo sa kaiisip. Lalo na yan. Sa hair natin yan. Ayan. Successful na daw sa wakas. Nakita na ng ating friend. Ayan. O siya, share mo na sa ating mga ka-humanitarian at baka mamaya, hindi rin pala nila napapanood yan, hindi nila nakikita, no? Lalo na yung ating kaibigan dyan, si Ronald, yan.
ating mga kaibigan, yan. Marami sila dyan. Kaya lang po talagang hindi nila napapansin gaano dahil busy sila sa kanilang mga bagay na pinagkakaabalahan. Ngayon sis, ano ba ang, baka meron kang request na kanta dyan, ha? Ano mo na, pwede naman natin yan ang pag-anuhan. Okay? Pwede nating i-request yan. At kung meron kang batiin mo na, samantalahin mo na ang pagkakataong ito na ngayon ay nahahawakan ko itong aking cellphone. Ano po, ayan. Successful daw. Yan, ganda. So, kamusta naman dyan ang dating, ha, sis? Okay? Tuloy natin po itong pag-aalaga sa ating hair. Ang sobrang pagod ay nakakalugo ng buhok, kaya sikaping mag-relax upang mapanatili ang ganda ng ating mga buhok. Ayan, yan. Mga tip po ito. Ang mga shampoo na pang baby, yan po, ay mainam na gamitin at hindi nakakasira maging sa kinulayang buhok. Siyempre, alam naman natin na ang mga baby shampoo ay mild. Kaya yan po ang ating gamitin nang sa ganoon ang ating pagkalugo ng ating hair ay medyo magkaroon na tayo ng unti-unti na ma-resolve natin, ha? Ang zinc ay nakakatulong para maiwasan ang pagkalugo ng buhok. Mainam na pinanggagalingan ng protina ang karne at lamang dagat. No po, yan po. At ang zinc po yan. No po, yan po yung pinakamahalagang mapapagkuhanan ng zinc. Yan po karne at mga lamang dagat. Kasi ang zinc po yung nagmamanufacture ng protein para sa ating buhok. Okay. Ang vitamin E ay nagpapakintab ng buhok at ang mga vitamin E ay nakukuha sa mga brown rice, nuts, wheat germ at mga birding gulay. Yan, okay. Ganda. Ang pagmamasahe sa anit ay nakapagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo sa ulo at nakapagpapatubo ng magandang buhok. Okay. So, gagawin niyo po yan. Ano po? Pagka po sa gabi, maglagay po kayo ng coconut oil. Ayan po. Yung coconut oil po, yung langis ng nyug. Yan po yung imasahe po ninyo sa inyong scalp. Para nang sa ganon, yung ating pong mga buhok ay medyo tumibay siya at magiging makintab pa. Ano po? Tapos, kinabukasan yan. Ligo na kayo. Yan na yun. Para sa makintab at malusog na buhok, magdurog ng abukado. Ito pa, isa pa to. Magdurog ng abukado, lagyan ng 1 kutsarang olive oil at ipahid sa buhok, iwan sa loob ng 15 minutes. At saka ito, banlawan. Yan, ganda niyan. Kung patutuyuin naman ang ating buhok sa pamamagitan ng dryer, kailangan po yung dryer ay medyo malayo doon sa ating hair na po. Ayan, mga ganyan. Blow dry mo, no? Kasi pagka, yung minsan nag-aapura, kailangan, ginagawa po nila, mainit po yung yung kanyang dryer, tapos yun yung halos nakadikit ng ganyan, no? So, kailangan malayo po yan. Nang sa ganon, maiwasan po yung masyadong mainitan ng ating buhok. Ano po, nakakarupok din po yan ng buhok. Okay? Pag laging naiinitan ng ganyan, direkta. Kaya kung kayo po ay hair dryer, ganon nga ang inyong gagawin po. Ang pagkain ng tama ay makatutulong din sa maayos at magandang tubo ng ating mga buhok. Ayan, ganda. Ito po ay sulat ng aking apo. Yan. Pinasulat ko sa kanya. Ako po ay tuwang-tuwa. Sabi ko, apo, ilagay mo nga yan dyan sa yan. Sinulat niya. Ang bilis niyang nagawa, oh. Ang cute ng kanyang sulat. Si Marian. Thank you, Marian. Ang bait ng aking apo, oh. Isang utos laang, oh. Ginawa na niya kaagad. Okay. Ang buhok ay mahina kung basa. Ito po. Ito pangkaraniwan to. Ginagawa ng marami ito. Kasi ako man po, nakagagawa ko rin ito, no? Kahit basa pa yung buhok, nasusuklay na natin yan. Ayan. Huwag gamitan ng matinding pagkuskos, pigain mo ng kaunti ang buhok, at saka dahan-dahanin hawiin ng buhok. Wag masyadong
pagkuskus ng inyong towel, ano po. At gayon din, wag niyo po rin siyang susuklayin basta-basta ng basang-basa pa, ano po. Kasi dahan-dahan lang po talaga para nang sa gayon hindi ano ba yan? Napuputol din ang hidla ng ating hair. O kung hindi naman doon sa pagkalugon mapupunta, o ayan na rin po, ano po. Kaya napuputol na, nalulugon pa, o ayan. Kaya ingat-ingatan din po natin dahil alalahanin po natin na ang ating mga buhok ay talagang kailangan nating mapaganda tuwin na. Ano po? Okay, ngayon ang oras natin. Dito, gagamitin ko ang aking, baka magkamali po tayo dyan sa ating oras. Ang oras po natin sa buong kapuluan ay alas 2:32 ng hapon. At ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Maximum Corporation. Gamot na hinahanap mo ay pinapamabisa, wag na wag ka magkakamali. Piliin lang ang tama, sodium at ascorbate at dapat na acidic. Crystal and pure para ang pera mo ay sulit. Ito na nga ang kasagutan upang may iwasan ang sakit. Konting halagang ilalabas, magandang kalusugan ang kapalit. Mag-maximum vitamin C na kaibigan na ito ang awit ko'y pakinggan. You gotta live longer, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. Kung may allergy, hindi mo na kailangan magkamot, pati na asthma, arthritis, o dengue, sabi nito, glaucoma at fatigue, hemorrhoids, constipation, cancer, insomnia, tapos ang iyong depression. Sa diabetes, huwag na huwag mag-ibigis, pati sa napakadelikadong cardiovascular disease, napakarami pang sakit na maximum lang ang sagot, makinig ka sa akin at di ka malalagot. You gotta live longer, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. And be stronger, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. You gotta live longer, you gotta feel better, you gotta take maximum and be healthier. Okay, ang ating Maximum Vitamin C, ano po, Maximum Corporation ay hinatid sa atin ang Maximum Vitamin C, ano po, non-acidic vitamin C, 100% sodium, pure sodium ascorbate, ano po. 2 beses na po itong naparangalan noong 2014, Best Sodium Ascorbate Brand, Golden Globe Awards, ano po. At saka noong ganun din noong 2013-2014 National Product Quality Excellence Award po ang ating Maximum Vitamin C. So, marami po siyang nagagawa para sa atin, non-acidic. So, ayan po ang ating vitamin C na maximum. Ngayon, meron din po tayong Maxi Coffee. Okay. Ang ating pong Maxi Coffee, sige po, tingnan po natin ang ating ano. Ayan. Ating picture. Diyan, ng Maxi Coffee. Yan. Ayan po, ha. So, ang ating Maxi Coffee, hindi nila nakikita. Ano po? So, ito po yung ating Maxi Coffee. Yan, nakikita. Okay, ang ating pong Maxi Coffee ay 8-in-1. 8-in-1 po yan. Ayan. 8-in-1, meron po siyang acai berry, barley, agaricus, at ayan po, mangosteen, moringa. Meron siyang non-dairy creamer, meron siyang coffee flavor, syempre, at meron din po siya noong stevia bilang sweetener. Ano po? Kaya po ito po ay safe na safe sa mga diabetics. Ano po? Ito po, So, 8-in-1. Ano po? Ayan. At meron din po tayong Maxi Green. Ayan. Ang atin pong Maxi Greens ay 8 produkto po yan ng superfood, ano? Superfood combination. Ayan. Dapat mag-maximum Maxi Green din ako. Kailangan, madami na akong dapat ano yan. Kailangan ay hindi lang isa-isa ang kailangan ko ngayon. Kasi ngayon ay tila, nung nasa loob ako ng bahay ay parang tinamad na akong masyadong magkain. Wow, wag masyado daw magkain. So, yan po. Ano po ba ang taglay ng Maxi Green?
dalawang grain, barley at wheatgrass. Ayan po yon. Meron siyang dalawang fruits, mangosteen at saka guyabano. Meron siyang dalawang vegetable, moringa and spinach. At gayon din, meron po siyang chlorella at spirulina. Ayan. At meron din po tayong Maxi Juice. Ayan, ito po, ayan, yan. Ito po yung ating Maxi Juice. Kung saan ito po ay merong Chlorella Growth Factor. Ayan. Meron siyang pampatalino. Meron siyang pampatangkad para sa mga may edad na. Para mga memory enhancer. Kaya bagay na bagay po sa ating mga kabataan yan. Ano po? At meron po akong ginawa na video, ano po, para po makita ninyo, maririnig nyo lamang po yan sa ating sa FB, ano po, maririnig lang ninyo yung konting music, pero yung kanyang video ay makikita po natin sa Ustream TV. Ano po? Sige po, i-play po natin ang ating video. Okay. Ayan po, ano po. At kung kayo po ay gusto niyong maka-discount, ano po, kayo po ay magtungo lamang sa Unit 1228 sa Mega Plaza Building, ano po. At sa Mega Plaza Building, ADB Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Ayan. Punta lang po kayo doon at mag-inquire po kayo doon sa ating mga mababait na kasama po sa opisina. Sorry po. Ayan, nako. Okay. At syempre, inaanyayahan ko po kayo bukas po, araw ng linggo, no? April 1, no po. May gaganapin po na seminar po ng product knowledge and health awareness. Ano po? Tungkol din sa maximum, ano po. At kayo po ay inaanyayahan namin alas 5 ng hapon dyan po sa McDonald's Angono. Yan. Malapit lamang po yan doon sa St. Martin at doon sa mga nasa kapaligiran po, ano po, magsadya lang po kayo doon, punta po kayo, magsama po kayo ng kaibigan at syempre hindi po, pagkatapos po ng demo, ng presentation, ang nakakatuwa po dito ay nagbibigay po sila ng promo. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon na kayo ay makadalo doon, malaman po ninyo ano ba ang kabutihang nagagawa ng maximum sa ating katawan po, at para sa kalusugan ng ating mga pamilya. Ganon din, paano kayo makaka-discount? Siyempre, at doon sa mga walang hanap buhay, paano nila gagawin itong negosyo kung sakaling gusto nilang i-share ang maximum sa kanilang mga kakilala. Kung paano nila gagawing negosyo, kung paano sila kikita. At ang pinakamahalaga po dyan, para po doon sa mga nagtitipid, nagnanais na ng kalusugang maganda para sa buong pamilya, ay makakatipid na sila kung sakaling po sila ay magpapamiyembro, at napaka ganda naman po dahil hindi naman po mabubutas ang inyong bulsa. At sinisiguro ko po sa inyo, bawing-bawi po ang inyong puhunan, ano po, sapagkat sobra-sobra po ang halaga sa ibinibigay. Sang-ayon sa ating pamahalaan ng DTI, ay kailangan po ay hindi po tayo
malulugi. At least may kapalit na produkto yung binili ninyo. Sabihin natin, kunwari bumili kayo ng halagang 2,000, nagpa-member po kayo, halimbawa, sabihin natin yan. O kung magkano man, binabalik po sa inyo ng 80% ang binayad po ninyo. Kaya hindi po kayo malulugi. At pagka po kayo po ay miyembro na, sulit na sulit po. Alam po ninyo, nung ako po ay gumamit ng maximum, ako po ay nagpa-miyembro noong araw, 2011 po yan. November 11, tandang-tanda ko po. November 11, 2011. Kaya tandang-tanda ko, parehong 1-1 eh. 1-1-1-1. November, no, diba? Tingnan naman ninyo. November 11, 2011. Ang galing naman. Nakakatuwa, no? Tatlong 11 yan. Nakakatuwa po talaga. At dahil noong mga panahon po na yon, kasalukuyan pong ako po nandoon pa rin sa stage na ginagamot ko po yung aking bato sa bato. Ano po, yung UTI ko na naging bato sa bato. Yan. At malaking tulong mula po noon hanggang sa kasalukuyan ay yung dalawang bato na nailabas ko ay hindi na po nasundan. Tsaka nakakatuwa, hindi na po tayo ganyan sinusumpong di gaya noong mga panahon na ako po kinapitan ng sakit na yan, 2000 hanggang 2008 po yan. Yan, natuldukan doon, mula doon hanggang sa ito ng panahon na ito. Talaga po naman na ang UTI na yan ay nabura na sa aking mga sakit. Ano po? So, yan po yan. Magtungo po kayo bukas, alas 5, dyan po sa McDonald's. Ano po? Doon na po tayo, magkita-kita po tayo at yung mga ka-members natin dyan na talaga po naman na hindi naman po kinakalimutan na gumamit, no? Hindi man nila ibinebenta, hindi nila ginawang business, pero pangkalusugan ng pamilya, yan po ay kanilang ginagamit. Ayan. Parang sa akin, ayan, ginagamit din po namin at buong pamilya. Nakakatuwa po sapagkat nabigyan lunas ang mga karamdaman, lalo na dyan sa mga UTI, yung mga panghihina, ayan. At ngayon, hi Dave, ayan, binabati ko po yung aking apo, si Devinder Singh. Nagkaroon ng aksidente last week lang at talaga namang lumipad ang kanyang motorcycle, no? Diyan sa malapit diyan sa may Kaintapo, diyan sa ROTC, ano po? Meron silang diyan, nagkaroon ng aksidente. So, ang sabi ko, namamagain, nakita ko, sabi ko, inuman mo yan ng vitamin C at makita mo siya, gawin mo at matutulungan kanya na umimpis yung mga pamamagaan yan, pati mga sugat ay madaling gagaling. Yan. Bukod pa doon sa gusto niyang uminom ng mga antibiotics galing sa doktor, siyempre, doon sila naniniwala din. At saka siyempre, ako man, gagamit din ako ng mga ganyan. Kung mga ganyan din ang mga sitwasyon, no? Pero malaking bagay po na may tutulong ng ating maximum vitamin C. So, para sa ating lahat, siyempre, awitin na naman tayo. Okay, pahinga-pahinga ang boses ng inyong madam. My heart, a gift of love. I give to you my lips, a gift of love, a gift of love that lasts and lasts forever through eternity, a gift of love. I give to you my life, a gift of love. I give to you my soul, a gift of love.
a gift of love. Last and last, through all the years that come and go, a gift of love. My life, a gift of love. I give to you my soul, a gift of love, a gift of love. We last and last through all the years that come and go, a gift of love. Okay, sana na-enjoy nyo ang ating magandang awitin na yan, ano po. At yung ating ipi-play na-play na natin, okay? Yung growing, yung ano, old, yan, okay. Yung video po para sa mga seniors, yan. The Secret of Old Age, yan. Mapapakinggan nyo lang po yan sa ano, pero sa atin po sa Ustream, makakapapanood nyo sana to, ano po. Try nyo rin pong panoorin sa www.ustream.tv/channel/kakampi online, ano po. Yan. At i-upload din naman yan mamaya sa YouTube. Okay, so sa YouTube po, sa YouTube kakampi din. Kakampi rin, opo. The Secrets of Old Age. The secrets of age in 6 words. Before middle age, do not fear. After middle age, do not regret. Enjoy your life while you can. Do not wait until you cannot even walk, just to be sorry and to regret. As long as it is physically possible, visit places you wish to visit. When there is an opportunity, get together with old classmates, old colleagues, and old friends. The gathering is not just about eating. It's just that there's not much time left. Money kept in the banks may not be really yours. When it's time to spend, just spend. Treat yourself well as you're getting old. Whatever you feel like eating, just eat. It's most important to be happy. Foods which are good for health, eat often and more. But that's not everything. Things which are not good for health, eat less once in a while, but do not abstain from them totally. Treat sickness with optimism, whether you are poor or rich. Everyone has to go through birth, aging, sickness, and death. There is no exception. That's life. Do not be afraid or worried when you are sick. Settle all the outstanding issues beforehand, and you will be able to leave without regret. Let the doctors handle your body.
Let God and nature handle your life, but be in charge of your own moods. If worries can cure your sickness, then go ahead and worry. If worries can prolong your life, then go ahead and worry. If worries can exchange for happiness, then go ahead and worry. Our kids will make their own fortune. Look after 4 old treasures. Your old body. Pay more attention to health. You can only rely on yourself in this. Retirement funds, money that you have earned. It's best to keep them yourself. Your old companion, treasure every moment with your other half. One of you will leave first. Your old friends, seize every opportunity to meet up with your friends. Such opportunities will become rare as time goes by. Things you must do every day. Smile and laugh. Running water does not flow back, and so it is with life. Make it happy. Yan, kasi hindi nakikita yan sa FB, ano po, pero pwede nyo pong i-request yung video na yan, ano po, pwede natin pong ipadala yan sa inyo, yung Secret of Old Age. Yan po ay binigay din naman sa atin ng ating kaibigan, ano po, at marami pong salamat, batiin natin, ayan. Ito, meron tayo laging pagbati, ayan, no. Binabati ni Linda Quico, si Maridel Rogando Mendoza, at si Nilda, ayan, Nilda Tapia ng Cavite, at si Sir Tolitz Dimaano, at Miss Bell Goles. Ayan. At ang mga kasamahan natin dyan sa humanitarian po, dyan po sa Single Parents Alliance. Ano po? At syempre, papalapit ng palapit ang ating oras. Ano po? At ito pa yung isa na gusto kong i-share sa inyo, lalo na doon sa mga nagkakaedad na. Ayan. Maganda yan eh. Oh. Yan. Nararamdaman nyo na po ba na kayo po ay magme-menopause na? Yan. Nakuha rin po natin ito doon sa lumang dyaryo ng Rizal Post. At syempre, kung meron pa tayong nakikita na mas mapakinabang, kahit po yan mga luma pa, kahit naman po yan ay mga noon-noon pa, at pwede pa nating ibahagi sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan, at sa lahat ng nanonood, talaga po naman na pwede po, ano po, katulad nito, may nararamdaman na ba kayo? Ito, kayo po ba ay nasa edad na ng mga 40s? Ayan. Ayan. Kasi po, ang sintomas po ng menopause, ito po, babasahin ko po sa inyo. Ayan. Ang menopause ay pagkawala ng menstruation sa pagtanda o pagtigil ng regla na opisyal na 12 buwan ng huling menstrual cycle ng isang babae. Okay. Ang transition period ay tinatawag na perimenopause, kung saan ang function ng ovary o ovaryo ay nagsisimula ng tumigil o tumangging magproseso ng female hormones. Ayan, ito po yan. Tulad ng estrogen at progesterone. Kalimitan ang menopause ay edad sa pagitan ng 40 hanggang 60 na karaniwan kapag tumuntong na ng 51 years old. Ano po? Iba-iba ang sintomas ng menopause na minsan ay nararanasan ng mga kababaihan na dadanas ng pag-menopause. Ano po? Yung mga yan. Meron po silang merong nakakaranas ng hot flashes na bigla na lang pinagpapawisan dahil sa sobrang init ng katawan. Ang iba ay nakakaramdam ng pagkatuyo, ayan, ng ari, kaya hirap sa pakikipagtalik. Ayan, uy. Okay, usapan po itong pangmatanda. Ayan, okay. Isang sign din kapag hirap makatulog o sobrang aga kung magising. Lumalawlaw ang boobs, irregular ang period at nababawasan ang sex drive.
Ang iba naman ay sobrang ginaganahan sa sex. Ayan, hindi pare-pareho ang pagme-menopause. Ano po? Merong nababawasan, meron namang mas sobra. Ayan, mas masipag sila. Ayan. Ang kakulangan sa estrogen level ay iniugnay din sa mababang cognitive. Ang estrogen ay nakatutulong na mapanatiling mapabuti ang function sa utak at pagkakaroon ng healthy memory. Yan po yan. Malalabanan ang kakulangan sa estrogen kung kakain ng mga berdeng gulay tulad ng broccoli, repolyo, cauliflower, at marami pang iba, mga green leafy vegetables. Yan po yung pinakamagandang ano dyan, ano po. At saka yung po mga nagme-menopause, marami po dyan, ang sungit-sungit. Oo, totoo po yan. Pero hindi ko naranasan yan. Kasi parang wala lang, yan. Yan, nagsimula ako ng aking pagme-menopause nang ako ay mag 45 years old. Yan. At tapos natuluyang nawala noong ako ay 48 na. Yan. Kaya wala na tayo niyang pinoproblema na yan. Ano po? So yan po yung ating mga ano po natin. Okay. Sinasabayan natin ang ating oras. Kaya po ako tumitingin doon, tinitingnan ko po yung ating oras. Ano po? Okay. So, yan po yung mga sintomas ng ating menopause. Kung meron po kayong gusto na pag-usapan po natin dito, i-text nyo lang po sa 0915-7729-817. Ayan, at hahanapin po natin ang mga kasagutan doon sa inyong mga gustong itanong. Ano po? Okay. At saka, ano po, wala na po yan, 0923, wala na po yan, 0915 na lang po ang ating pag-anuhan. Okay. O kaya po, mag-ano po rin kayo, magpadala ng message sa aking cellphone. Ayan. Kaya yun po. Ngayon, sana po lahat po ng ating napag-usapan ngayon ay naibigan po ninyo. Ang ating pong mga musika na atin pong pinili para sa araw na ito. Salamat po sa Facebook. Kasi doon po tayo kumuha ng lahat ng mga musika natin sa YouTube. Ano po, marami pong salamat at sa aking assistant po dito, sa aking technician, na handa naman po na hanapin ang mga kinakailangan natin. Alan Del Soto, maraming salamat. Kay Boss, ayan, kay Boss Rizal, andyan. Kay Ma'am Ami at kay, yan. Yan, kay Pam, Ayan. Maraming pong salamat sa lahat at gayon din po sa pagsama niyo po sa akin, sa ating friend Lynn. See you tomorrow, at sa ating pang mga kapartner, noon lang. At syempre, hangad ko po na maging maligaya at masaya ang ating buhay. Lagi po nating tatandaan, kung meron mang gusto na magpabagsak sa atin, tandaan po natin, kung meron pong mga nagsasabi at gusto tayong pabagsakin, ay nangangahulugan lamang. Kahit sino po kayo, anuman po yon, at sinasabing gusto kayo na ibaksak sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga paninira, ganun lang po yon. Dahil maaaring kayo ay nakakaangat sa kanila. At siyempre, wag po nating papabayaan, wag po nating kakalimutan na magpasalamat tuwing nasa ating poong may kapal, sapagkat siya po ang lahat ng nakakaalam ng lahat ng ating mga ginagawa, at siya rin ang nakakaalam kung ano ang mga bagay at mga karapat-dapat na ibibigay po niya sa atin. Mula sa inyong lingkod, Madam Butterfly, hanggang sa susunod na Biyernes, paalam. It's time to say goodbye. It hurts to even try. I can't believe we're through, but what can I do? And now that we must part, although it breaks my heart, you'll never see me cry, and you won't hear me sigh.
It's time to say adieu. It's time to say goodbye, 'cause you have changed your mind. It's time to say goodbye. It hurts to even try. I can't believe her through. What else can I do?